Welcome to El Regnum channel. If you are new to this channel, please do not hesitate to click subscribe and hit the notification bell for you to be more updated of the coming videos. Okay, so maraming salamat tari. So mapagpalang oras po sa ating lahat, buong Pilipinas, maging sa buong daigdig. So bago ang lahat, ay nais po muna naming magbigay pugay sa amin pong mahal na dakilang guro, ang amin pong Supreme Founder of the Kingdom of God, His Majesty, Supreme King Philemon Ondoc Reyambunansa. At ganun din po, sa ngalan ng aming mahal na Pangulo, kami po ay nagbibigay galang at nagpapasalamat na walang iba ang aming mahal na Prinsipe Rocky Y. Reyambunansa, na siya po ang aming President ng The Royal Alpha Omega Ring Trading Corporation. At siya rin po ang aming President ng The Kingdom of God. At ganun din po sa amin pong Haring Adolfo B. Reyambunansa, na siya po ang aming President ng PDDMC, na siyang Philippine Deuterium Development and Management Corporation. At ganun din sa lahat ng 5 spiritual mothers. Nakasalukuyan, nandun po ngayon sa banal na syudad, no? Doon po sa Purok, New Jerusalem, Rizal Shrine, Talisay, Dapitan City, Zamboanga del Norte. So mapagpalang oras mga nanay. At ganun din po sa lahat ng 12 tribes, sa lahat ng mga 12 apostoles na kinabibilangan po ng aming regional director dito po sa Region 2. Walang iba, ang amin pong Haring Edgar Palor Liguto. Kasama po ang kanyang reyna at kanyang prinsesa. So mapagpalang oras dyan, Hari, reyna at ang inyo pong prinsesa. At ganun din po sa lahat ng mga 70 prophets, no? Na kinabibilangan po ng inyong lingkod, Haring Rubel Baltasar. Hanggang sa lahat ng mga municipal leaders, barangay down to Purok. So mapagpalang oras, buong Pilipinas, sa lahat ng sumusubaybay, yung mga walang tigil o sawa sa pakikinig sa programa ng aming mahal na dakilang guro sa The Kingdom of God sa palatuntunang Consumatumes. So sa gabing ito, ang atin pong tatalakayin ay kung nasaan ang kaharian ng Diyos, mga kapatid. Bagaman kung isipin po natin, ang kaharian ng Diyos, pag marinig, walang ibang bukang bibig o turo ng mga tao nandun sa taas. Ngunit ano yung nakatagong lihim sa loob ng kaharian ng Diyos? Bagaman ang kaharian ng Diyos, napakadali itong basahin, napakadali itong banggitin, di ba? Lalo na, napakadaling ituro, di ba? Doon pa sa taas. Ngunit ano ang sinabi ng Diyos sa kaharian, no? Kung basahin po natin ayon sa banal na kasulatan na mababasa sa 1 Corinto 4:20. Pakibasa po, Hari, kung ano ang sinabi ng Diyos. So ganito po ang sinasabi. Sapagkat ang kaharian ng Diyos ay hindi sa salita, kundi sa kapangyarihan. Yan. So, napakaliwanag. Ano yung ibig sabihin sa kaharian ng Diyos?
No? Ito ay kapangyarihan or gobyerno ng Diyos. Di ba? Or government of God. No? Sapagkat ang kaharian nga ng Diyos, kung balikan natin sa mga unang paglalang ng Diyos, di ba? Ano yung pangako ng Diyos na nais na ipamana sa lahat ng mga nasa kanyang kanan? No? Ano yung ipamamana ng Diyos? Buhat pa ng itatag ang sanglibutan ay mayroon ng hinanda ang Diyos. Ayon sa banal na kasulatan, Matthew 25:34, kung ano yung ipamamana ng Diyos. No? Pakibasa rin. 25:34. Sa Matthew. Pakibasa rin. So, ganito po ang sinasabi. Kung magkagayoy sasabihin ng hari sa kanyang kanan, magsiparito kayo, mga pinagpala ng aking ama. Manahin ninyo ang kahariang nakahanda sa inyo, buhat ng itatag ang sanglibutan. Yan yung pangako ng Diyos. Kung tayo naman ay nagsasabi na ang kaharian ng Diyos ay nandun sa taas, ang tanong lang kung paano natin mamanahin yung kaharian ng Diyos kung nandun naman pala sa taas. Diba? Lalo na sinabi ng Diyos, ipamamana niya doon sa kanyang nasa kanan. Sino kaya ang nais makapunta doon? No? Para mamana ang kanyang kaharian. Diba? Kung marinig natin, bago makarating doon sa taas, mamatay muna. Kumusta yung katawan? Maiwan. No? Kasi yung espiritu daw ang aakyat doon sa taas para magkita na sila sa Diyos at magkita na ang kaharian. No? Hindi man ganun yung katuruan ng Diyos, mga kapatid. Kaya nga, hindi madaling banggitin ang kaharian ng Diyos. No? Hindi rin napakadaling basahin. Kung tayo man ay nagbabasa o nagsasalita tungkol sa kaharian ng Diyos, kailangan liwanagin po natin sapagkat ito ay dala ng Diyos o plano ng Diyos sa daigdig. Akalahin mo buhat pa nang itatag ang sanglibutan, hinanda na ng Diyos yung kanyang kaharian para ipamana doon sa kanyang mga nasa kanan. Oh? Ipamana niya ang kanyang kaharian. Yan yung plano ng Diyos sa daigdig, mga kapatid. Kaya kung ating saysayin o ating talagang balikan yung mga nakaraan na kung saan may ginamit ang Diyos na siyang magtatayo sa kaharian ng Diyos. Ibig sabihin kung may ginamit, mayroon siyang sinugo. Diba? Mayroon siyang susuguhin. Mga kapatid, mayroon siyang pipilihin para siya yung magdala sa kaharian ng Diyos. Tulad sa mga unang kaharian sa daigdig. Ngunit, ayon sa sinugo ng Diyos na walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo na siyang pinili o pinahiran ng langis para maipangaral ang mabubuting balita tungkol sa kaharian ng Diyos. Ang tanong, saan ipinangaral?
Kung sabihin natin na ang kaharian nandun sa taas, di ba? Saan ipapangaral doon sa taas yung kaharian? Lalo na't ang ating Panginoong Hesus ang siyang may dala. No? Alalahanin natin na kung saan lumabas ang ating Panginoong Hesukristo. Diba? Lalo na saan siya ipinanganak. Doon ba sa taas? Hindi, mga kapatid. Doon nga sa Bethlehem, pinanganak ang ating Panginoong Hesukristo. Doon pa sa sabsaban ng hayop. Tapos sabihin natin, ang kaharian ng Diyos nandun sa taas. Alalahanin natin na ang kaharian ng Diyos hindi pwedeng mahiwalay sa Diyos. Diba? Hindi pwedeng mahiwalay sa Diyos ang kanyang kaharian sapagkat plano ito ng Diyos mula pa nang itatag ang sanglibutan. Kaya nga, sa panahon na ang ating Panginoong Hesukristo na siya'y nangangaral na ng kaharian ng Diyos, na siyang mabubuting balita tungkol sa kaharian ng Diyos. Doon kaya sa taas, mga kapatid, no? Doon niya kaya ipangaral samantalang sinabi ng Diyos ayon sa Lucas 4:44. No? Saan niya ipinangaral? 44. So, ganito po ang sinasabi. At siya'y nangangaral sa mga sinaguga ng Galilea. Baka may sinaguga ng Galilea doon sa taas. Ano yung dala? Yung mabuting balita tungkol sa kaharian ng Diyos. Napakaliwanag, mga kapatid, ang sinabi ng Diyos at kasama nga yung 12 na kanyang mga apostoles. Na yung 12 ay pinagkalooban ng Diyos ng kapangyarihan. Na pwedeng manggamot sa may mga sakit. Pinagkalooban ng Diyos. Pinili ng Diyos ang 12 para maipangaral pa rin ang kaharian ng Diyos. Saan? Doon sa mga bayan at mga nayon. Baka na naman may bayan at nayon sa taas. Wala, mga kapatid. Nandito lang sa daigdig po natin. Sa madaling salita, ang ating Panginoong Hesukristo ay nangaral ng mabuting balita tungkol sa kaharian ng Diyos doon sa bansang Israel na siyang pinili ng Diyos. Ngunit kung isipin natin, paano yan? Mga kapatid, ang Israel ay kung saan kasalukuyan na dinidigma, di ba? Paano ngayon? Nandun ang Diyos. Sabihin natin. Intindihin natin yung salita ng Diyos. Bakit ang Israel ngayon ay ganun na ang nagaganap? Diba? Sa pangangaral ng ating Panginoong Hesukristo tungkol sa kaharian ng Diyos doon sa bansang Israel, ang tanong, tinanggap ba? Tinanggap ba ang ating Panginoong Hesukristo doon sa bansang Israel? Kung tinanggap sana hanggang ngayon, hindi sana ganyan ang nagaganap, di ba? Nandun pa rin sana yung Diyos. Na ang Diyos ay siyang gumawa o lumikha sa lahat ng bagay sa daigdig. Ngunit, ang tanong, tinanggap ba? Mga kapatid, ang ating Panginoong Hesukristo ay hindi man nasubukang naging hari doon sa bansang Israel. Maski isang minuto.
hindi niya na nasubukang umupo bilang hari. Sapagkat ang katayuhan ng Diyos, ano mga kapatid? Bilang pastor, pare, higit sa lahat, hari sa lahat. Sapagkat ang Diyos ang magtayo ng kanyang kaharian. Subalit sa hindi pagtanggap ng mga tao sa bansang Israel. Bakit hindi tinanggap doon sa bansang Israel? Ano bang sinabi ng Diyos? Mga kapatid, ayon sa banal na kasulatan na mabasa sa Isayas. Sa Isayas 1. Sa 1:4. Pakibasa rin. So, ganito po ang sinasabi. Bansang salarin, bayan napapasanan ng kasamaan. Lahi ng mga manggagawa ng kasamaan. Mga anak na nagsisigawa ng kalikuan. Pinabayaan nila ang Panginoon. Hinamak nila ang banal na Israel. Hinamak nila. Sila'y nangapalayo na nagsiurong. Yan. Bakit? Inayawan yung plano ng Diyos doon sa bansang Israel na doon sana itayo ang kanyang kaharian. Na siyang maging kaharian sa daigdig. Paano yan? Mga manggagawa ng kasamaan. Ano pa? Mga kapatid, hinamak nila ang banal na Israel. Anong bansa yan? Ang bansang Israel. Kaya tinawag ng Diyos na bansang salarin. Mga kapatid. Kaya ano ang ginawa ng Diyos? Dahil sa hindi pagtanggap sa kanyang kaharian. Anong ginawa ng Diyos? Sinabi ng Diyos, ayon sa banal na kasulatan, mga kapatid. Sa Matthew 21:43. Pakibasa rin. So, ganito po ang sinasabi. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, aalisin sa inyo ang kaharian ng Diyos at ibibigay sa isang bansang nagkakabunga. Yan. Napakaliwanag kasi nga ang kaharian na itayo sana sa bansang Israel ay tinawag ng Diyos na bansang salarin. Hindi tinanggap. Kaya ano ang sinabi ng Diyos? Kaya nga't aalisin sa inyo ang kaharian ng Diyos at ibibigay sa isang bansa na magkakabunga. Ibig sabihin, wala na doon ang kaharian ng Diyos. Saan na binigay? Sa isang bansa na nagkakabunga. Kaliwa-liwanag ang sinabi ng Diyos. Diba? Hindi man pwedeng maghiwalay ang kaharian at ang Diyos. Mga kapatid, alalahanin nyo, hindi lang kaharian ang inalis ng Diyos, pati ang Diyos ay umalis din. Bakit? Anong sinabi ng Diyos? Ayon sa 2 Chronicles 15:3. Pakibasa rin. Anong sinabi? So, ganito po ang sinasabi. Ngayon nga ang Israel ay malaon ng walang Diyos na tunay at walang tagapagturong saserdote at walang kautusan. Yan. Di wala na ang Diyos doon. Ikaw, hindi pwedeng maghiwalay ang kaharian at ang Diyos. Kung nasaan ang kaharian ng Diyos, nandun din ang Diyos. Di ba? So, gaano katotoo na ang Diyos nga ay wala na doon sa bansang Israel? Ano ang sinabi ng Diyos? Malaon nang wala ang Diyos sa Israel na tunay. Di ba? Kaya kako, gaano katotoo
nawala na nga rin ang Diyos sa Israel ayon sa Lucas 13:34-35. Ibasa rin. Lucas 13. 34-35. So, ganito po ang sinasabi. Lahat ng mga bagay... Lucas yan? Ay. Sa Lucas. Sorry. 34. Lucas 4:34. 13, 34-35. Lucas 13. Nung sinabi. So, ganito po ang sinasabi. O Jerusalem, Jerusalem, Yan. na pumapatay sa mga propeta at bumabato sa mga sinugo sa kaniya. Makailang inibig kong tipunin ang iyong mga anak na gaya ng pagtitipon ng inahing manok sa kanyang sariling mga sisiw sa ilalim ng kanyang mga pakpak at ayaw kayo. Tuloy. Narito, sa inyo'y iniwang walang anumang ang inyong bahay at sinasabi ko sa inyo, hindi ninyo ako makikita hanggang sa inyong sabihin, mapalad ang puwaparito sa pangalan ng Panginoon. Yan. Ang tanong, sinungaling ba ang Diyos, mga kapatid? Hindi sinungaling ang Diyos. Kaya nga, nais niya sanang tipunin ang kanyang mga anak doon sa Jerusalem. Subalit, inayawan man, mga kapatid. Kaya ano na naman ang sinabi ng Diyos? Ito ang bahay nyo ay maiwanang walang anumang laman. At aalis na ako sa inyo at hindi nyo na ako makikita. Ang tanong, sinungaling bang Diyos? Sa pagkasabing ganon? Hindi, mga kapatid. Sapagkat, ako nga mga kapatid, hindi lang kaharian ang inalis ng Diyos sa bansang Israel, pati ang Diyos. Kasi kako hindi pwedeng maghiwalay ang kaharian at ang Diyos. Sapagkat ang may-ari sa kaharian ay ang Diyos, mga kapatid. Diyos lamang ang pwedeng makapagtayo sa kaharian ng Diyos. Diba? Mga kapatid. Kaya nga, nag-utos ang Diyos sa lahat ng mga tao. Ano ang utos ng Diyos, mga kapatid? Sapagkat ang kaharian ng Diyos inalis sa bansang Israel, ibinigay sa isang bansa na magkakabunga. Ano yung kautos-utusan ng Diyos? Ayon sa Matthew 6:33. Pakibasa rin. So, ganito po ang sinasabi. Datapwat hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran. At ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Yan ang kautos-utusan ng Diyos sa lahat ng mga tao. Diba? Na hanapin muna ang kanyang kaharian. Kaharian muna yung sinabi ng Diyos. Diba? Una, hanapin ang kanyang kaharian. Sunod, ang kanyang katwiran. Pagdaganap na gawa ng tao, ay lahat ng bagay ay pawang idaragdag sa inyo. Pangako yan ng Diyos. Ako hindi sinungaling ang Diyos. Na bakit papahanap pa ang kaharian kung hindi mahanapan, di ba? Ano ba yung tungkulin ng tao, mga kapatid? Ayon sa Ecclesiastes 12:13, kung tayo'y naniniwala sa Diyos at gawin natin ang kanyang utos, ano ba ang tungkulin ng tao? Pakibasa rin. Ecclesiastes 12:13. Anong sinabi ng Diyos?
So, ganito po ang sinasabi. Mhm. Ito ang wakas ng bagay. Mhm. Lahat ay narinig. Sige. Ikaw ay matakot sa Diyos. Tuloy. At sundin mo ang kanyang mga utos. Sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Yan ang buong katungkulan ng tao. Una, matakot sa Diyos. Pangalawa, sundin ang kanyang mga utos, di ba? Sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Kaya nga ang Diyos nilalang niya ang tao para ang tao ay sumunod sa Diyos. Diba? Kaya nga kako, walang ibang gumawa sa lahat ng bagay sa daigdig hanggang sa tao, ang Diyos. Kaya yung utos ng Diyos na hanapin ang kanyang kaharian, ang tanong, maghanap pa ba tayo ngayon? Sapagkat buong daigdig na, naririnig na kung nasaan ang kaharian ng Diyos. Sapagkat ang kaharian ng Diyos inalis sa bansang Israel, ibinigay sa isang bansa na magkakabunga. Ito rin yung nais ng Diyos. No? Nais ng Diyos na maipahayag ang kanyang kaharian, hindi lang dito sa Pilipinas. No? At mabigyan ng mga matibay na pagpapatunay ayon sa banal na kasulatan. Matthew 24:14. Pakibasa, hari. So, ganito po ang sinasabi. At ipangangaral ang ebanghelyong ito ng kaharian sa buong sanglibutan sa pagpapatutuo sa lahat ng mga bansa. At kung magkagayoy, darating ang wakas. Yan ang plano ng Diyos sa daigdig. No? Hindi kung ano-ano yung pinapangaral, kundi ano yung kautos-utusan ng Diyos na ipangaral ang ebanghelyo sa kaharian ng Diyos sa sanglibutan. Diba? Ano yung pangaral? Kaharian ng Diyos. Kaliwaliwanan, mga kapatid. At bigyan ito ng patutuo o pagpapatunay sa lahat ng mga bansa. Hindi lang dito sa Pilipinas, maging sa lahat ng mga bansa. Para sa gayon ay darating na ang wakas. So, ibig sabihin, ano ang papangaral natin? Ang kaharian ng Diyos. Sapagkat ang tatalakayin natin ngayon, mga kapatid, ay kung nasaan ang kaharian ng Diyos na inalis sa bansang Israel, ibinigay sa isang bansa na magkakabunga. Ito yung aming pinapatunayan ayon sa aming mahal na dakilang guro. Mahal na Haring Filemon Ondok Reambunanza. Na amin pong patutunayan sa inyo kung nasaan ang kaharian ng Diyos. No? Kaya sa gabing ito, mga kapatid, ay ibabahagi ko naman sa inyo yung aming narinig at nalaman ayon sa aming mahal na dakilang guro. Mahal na Haring Filemon Ondok Reambunanza. Ang pangalawa po naming pagpapatunay kung nasaan ang kaharian ng Diyos ayon sa banal na kasulatan na mababasa sa Isaias 2:4. Pakibasa rin. So, ganito po ang sinasabi. At siya'y hahatol sa gitna ng mga bansa at sasaway sa maraming tao. At kanilang pupukpukin ang kanilang mga tabak upang maging mga sudsod. Yan. Tuloy. At ang kanilang mga siba ay maging mga karit. Ang bansa ay hindi magtataas ng tabak laban sa bansa o mangaral pa man sila ng pakikipagdigma.
Yan. So, yan po ang nabasa sa banal na kasulatan. No? Na sinabi ng Diyos. Ang bansa ay hindi magtataas ng tabak o mangangaral pa man ng pakikipagdigma sa anumang bansa. Diba? Sapagkat ang kaharian ng Diyos inalis sa bansang Israel, ibinigay sa isang bansa na nagkakabunga. Ito ay ginamit ng Diyos na talinhagang salita. Mga kapatid, kung nasaan ang kaharian ng Diyos. So ito po ang ating kalagin. Sapagkat linihim ng Diyos ang kanyang kaharian sa mga matatalinhagang salita. Mga kapatid, hanapin natin kung saan naganap ang hinula ng Diyos na talinhagang salita sapagkat ang kaharian inalis sa bansang Israel. Ibinigay sa isang bansa na nagkakabuo. Hanapin natin kung saan umakma yung hula ng Diyos doon sa isang bansa sapagkat nandun ang kaharian ng Diyos. No? Kaya kalagin po natin, mga kapatid. At intindihin po natin sapagkat sinabi nga ng Diyos na ipangaral ang ebanghelyo sa kaharian sa sanglibutan at bigyan ito ng pagpapatunay. No? Kaya patunayan natin, mga kapatid, kung nasaan ang kaharian ng Diyos. Ayon sa talinhagang salita na ginamit ng Diyos. Kaya ganito po, mga kapatid, ang hanay. No? Balikan po natin sa taong 1935. Ang tanong, mga kapatid, sino ang Pangulo sa taong 1935? No? Sino ang Pangulo sa taong 1935? Walang iba, kundi ang ating Pangulong Manuel Quezon. Ito ang Pangulo sa taong 1935. Sapagkat ang hinula ng Diyos, hindi na magtataas ng tabak laban sa bansa. Ibig sabihin, ang bansa ay hindi laban sa bansa. No? Maliwanag ayon sa nabasa sa banal na kasulatan. Hindi laban sa bansa. No? Maliwanag ang hinula ng Diyos sa banal na kasulatan. Kaya alamin natin sa taong 1935 na panahon ng ating Pangulong Manuel Quezon. Ang ating Pangulong Manuel Quezon sa taong 1935 ay tinatag niya sa batasan ang isang artikulo, na tinawag itong Article 4. Article 1, Section 4. Na ang ibig sabihin ng Article 1, Section 4, ang bansang Pilipinas ay hindi makikipagdigma laban sa bansa. Ayon sa pinatupad ng ating dating Pangulong Manuel Quezon. Ang tanong, natupad ba yung hinula ng Diyos
na ang isang bansa ay hindi magtataas ng tabak laban sa bansa. Ha? Natupad sa panahon pa lang ito ni Manuel Quezon. Nagdaan, mga kapatid, ng 35 years. Ha? Dumaan ang 35 years na kung saan mayroong pangulo na umupo sa loob ng 35 years. No? Kung ating i-plus ang 35 years, ang sukat po nito ay 1970. No? Ang tanong, mga kapatid, sa taong 1970, sino ang pangulo sa panahong 1970? Walang iba kundi ang ating dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Yan ang ating dating Pangulo dito sa bansa nating Pilipinas sa taong 1970. Na siya rin, mga kapatid, ang nagpatuloy sa batas ni Manuel Quezon, na Article 1, Section 4. Subalit, rinibase po ito ng ating dating Pangulong Ferdinand Marcos. Ang Article 1, Section 4, ginawa itong Article 2. Article 2, Section 3. Na ang ibig sabihin, mga kapatid, ang bansang Pilipinas ay hindi laban sa bansa. Natupad pa rin ba, mga kapatid? Natupad pa rin. Ibig sabihin, dalawang pangulo na ang nagpatunay na itong bansa nating Pilipinas ay hindi makikipagdigma laban sa ibang bansa. Nakalagay yan. Nakaartikulo yan. Nakalagay sa batasan. Mga kapatid. Kaya nga, nagdaan ng 2 taon na ang sukat kung ating idagdag sa 1970, ang sukat 1972. Sapagkat, mga kapatid, ang kaharian ng Diyos inalis sa bansang Israel, ibinigay sa isang bansa na magkakabunga. Anong bansa yan? Kailangan maakma doon sa hinula ng Diyos para hindi na tayo mahirapan pang maghanap sa kaharian ng Diyos. No? Kaya sa taong 1972, mga kapatid, ang tanong, ano ang kaganapan sa taong 1972? Ano ang kaganapan? Ito ang tinawag na martial law. Na dineclare ng ating dating Pangulong Ferdinand Marcos. Ano ang ibig sabihin ng martial law? Sa dinami-dami na ng mga armas sa Pilipinas, lalo na wala pang mga lisensya. Ito yung kaganapan sa taong 1972 na lahat ng mga armas, mga armas na walang kaukulang lisensya ay pinahuli ng ating dating Pangulong Ferdinand Marcos. Para hindi aralin ang pakikipagdigma laban sa bansa, mga kapatid. Kaya noong nahuli na at naipon na ang mga armas na walang kaukulang lisensya, ay ipatatapon sana ito sa gitna ng dagat. Subalit, mga kapatid, nakita man ito ng ating ginang Imelda Marcos, na ang mga armas na ito ay
matitibay at makikinang. Kaya ano ang ginawa ng ating Ginang Imelda Marcos, mga kapatid? Inutos, mga kapatid, na ang mga armas na yon sapagkat matitibay at makikinang ay idala doon sa tunawan ng bakal. Bakit? Pwede pang gamitin yon, mga kapatid. Kaya dinala ito doon sa tunawan ng bakal para maakma sa hinula ng Diyos na ang tabak ay gawing sudsod. Diba? At ang sibat ay gawing karit. Ngayon, mga kapatid, ang tanong, saan ito ginagamit? Ginagamit ito sa lahat ng bukirin. Ginagamit ng magsasaka, mga kapatid. Sapagkat ang kaharian ng Diyos inalis sa bansang Israel, ibinigay sa isang bansa na magkakabunga. Ang tanong, mga kapatid, saan ito naganap? Saan ito naganap? At saan ito hinula ng Diyos? So, walang iba, mga kapatid. Dito lang sa bansa nating Pilipinas. Ang tanong, mga kapatid, nasaan ang kaharian ng Diyos? Nasaan ang kaharian ng Diyos? So, walang iba, mga kapatid. Dito na sa bansa nating Pilipinas. Kaya hindi po kami natatakot o mahihiya na ipagsigaw na itong bansa nating Pilipinas ay siyang kaharian ng Diyos. Sapagkat plano ito ng Diyos. Na ipagsigaw ang kaharian ng Diyos sa sanglibutan, hindi lang sa sanglibutan, maging sa lahat ng mga bansa. Kaya walang ibang mapalad na nakakuha sa hula ng Diyos. Ito lang, bansa nating Pilipinas. Kaya magpakasaya po tayo, mga kapatid. Sapagkat narito na ang kaharian ng Diyos. Naririnig na po natin na walang iba itong bansa nating Pilipinas. Na ito po yung sinigaw ng aming mahal na dakilang guro na ang bansang Pilipinas ay siyang kaharian ng Diyos. Mula pa noong 1982. Diba? Wala ring ibang nagtayo sa kaharian ng Diyos, kundi ang aming mahal na dakilang guro, mahal na Haring Filimon Ondok Riambunansa. Na ang kaharian ng Diyos ay rinihistro sa taong 1992. July 27, 1992. Subalit ang kaharian ng Diyos, ayon sa aming mahal na dakilang guro, non-religion, non-sectarian, non-political, non-racial, non-profit. Ano itong kaharian ng Diyos? Gobyerno ng Diyos. So ito po ang aming pinatunayan sa gabing ito, mga kapatid, na itong bansa nating Pilipinas ay siyang kaharian ng Diyos. Kami po ay nagpapasalamat sa gabing ito sa lahat ng sumubaybay sa programa ng The Kingdom of God sa palatuntunang
Sumatumes. Higit sa lahat, kami po'y nagpapasalamat sa amin pong mahal na dakilang guro, His Majesty, Supreme King Philemon Ondok Reyambunansa. At ganun din po sa ngalan ng aming mahal na Pangulo, kami po'y nagpapasalamat at gumagalang, walang iba, mahal na Prinsipe Rocky Y. Reyambunansa. Sa lahat ng Royal Family of Reyambunansa, maraming salamat at ganun din po sa aming 5 spiritual mothers. At sa aming regional director, walang iba, ang aming Haring Edgar Palor Ligutom. So maraming